Tayo. Di na mag-collapse. Lingko rin naman. Ba't kadyakaan mo ha? Bang ikaw? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qabla kulli syai'in uhayyikum bi tahiyatil Islam wa tahiyati ahlil jannah wa hiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairal jaza. Muna-muna yung pagpangisyukur kanan Allah subhanahu wa ta'ala, pangisyukuran tamayo yan ng dakwa o malik na pagpangisyukur kanan sabab sa mga pangiluyan nan na iapag nan kanatan mayo na mga alangnan na Allah subhanahu wa ta'ala. Pangisyukuran tamayo yan sabab sa iyang may pusdaman kanatan yang 26 na pagtiko sa sud ng buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. Pangisyukuran tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sang kusog na irizkinan ka natin, sang kabuhi na irizkinan ka natin, na idaton pa natin yaning barakat na buwan ng Ramadan. Dua takanan, natariman na niyang kariko ng kanatan mayo mga ibadat sa kanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kariko na mga kadyawan na ipundar natin sa buwan na yan. Tayo, di na natin pakadugayon, yung kanatan program sa adun na gabi, madod kita sa kanatan mayo, mutakalim sang kanatong seminar na adun na gabi. Oh, sige. Okay, sige. Oh. Layo. Sige. Tayo, ang pagkilako kamayo yung kanatong speaker sa adun na gabi, yung magabusya sambuki po niyan na organization president ng Ahlul Hadith Center Philippines Incorporated. Wailain yung kanatong speaker sa anong nagabi, la ghaira al-Sheikh Abu Ziyad Abdurrahman Kadiraw, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Muhammad ibn Abdullah wa man tamassaka bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna panginsukuran tamayo bos yang Allah subhanahu wa ta'ala, makasaut pa kita mayo nilan yan yung pinaka kadaygan ng mga riwayat sa mga hadith na pinmi makatama yung Laylatul Qadr CD na gabi. So, pangayon ta sa Allah subhanahu wa ta'ala, rizkihan kita ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kusog, rizkihan kita ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanaton raghba o interest sang kanaton pag-ibada sini na gabi o tarimaw ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga niyat tamayo na madyaw o mga galbukan tamayo na madyaw, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Sa panahong ito, hilingin ko muna sa inyo, mapanabi ako kamayo na gamitin natin ang bahasa na naiintindihan ng lahat, dahil sa may mga nagmumonitor din sa atin live na hindi makaintindi ng bahasa ng Kagan. So may mga Tausug, may mga Maguindanaon, may mga Maranao, may mga Iranon, na kung ubusin natin i-translate lahat sa mga ganitong salita, na maubos ang oras natin. So, Tagalog na lang, dahil maintindihan nyo naman din lahat. Wala man sigurong hindi makaintindi ng Tagalog dito, ha? Lahat. Ang topic na aking inihanda sa inyo, mga kapatid sa Islam, ay walang iba ito kundi ang tinatawag na fadlul ibadah, o kahigitan ng ibadat. Ano ba ang ibada na ito na tinatawag? Kasi, minsan, ang akala natin, yung ibada na tinatawag ay dun lang sa sambahayan. Yun ang akala natin. Yan ang tao yaga ibadat. Mga tao, so, in tao yan lang niya, ibadat sayan. Sanitiya, hangad wakto. Yan na tao, so, hangad wakto. Murag hangad sa wakto, pirmi ba? So, akala nila yun lang daw ang ibada. Pero hindi.
ang ibada, dito natin malalaman ngayon na ito ay maluwag pala na usapin. Hindi pala siya nakalimita lang sa sala. So, sa definition ng mga ulama ul-lugha, ang ibada na tinatawag at tadhallul. At tadhallul, ibig sabihin pagpapakumbaba wal khudu' ilal ma'bud. At yung pagpapakumbaba, yaong pag-alis ng pride na papapasakop ka sa sinasamba mo. Yan ang ibada. Wal ibadatu naw'an. At ang ibada dalawa ang kanyang klase. Ibadatun masyru'a o ibadatun ghair masyru'a. Ibada na tinatawag na sinabatas, nasa batayan ng Quran at ng Hadith, mayroon siyang batayan, at yung ibada na wala namang batayan. Dito papasok ang bid'a, ang syirkiyat, ang ibada fiskiyya, lahat ng yan na mga gawain na hindi o bumabangga sa tinatawag na rules ng kitab at ng hadith, yan ay ibadatun ghair masyru'a. Ngayon, ang pinaka-definisyon sa Sharia ng ibada na tinatawag, ito ay inipon ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, isa sa mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kanyang buong buhay, itong alim na ito, buong buhay niya ay inalay niya sa Islam, sa jihad, sa da'wah, hanggang namatay siya na hindi siya nakapag-asawa. Si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kasi kinukulong siya parati dahil sa pagsasabi niya ng totoo. Hanggang namatay siya sa kulungan, kasama niya o katabi niya ang kanyang estudyante na si Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah rahimahullah. Na sinabi niya sa definition ng ibada, sabi niya, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali zahiratan wa batinah. Sinabi niya, ang tinatawag daw na ibada, ito daw ang pangkalahatang terminolohiya o katawagan sa lahat ng mga iniibig ni Allah at kanyang kinalulugdan na mga gawain at mga salita na maging ito man ay hayag o nakatago. Hayag o nakatago, ibig sabihin noon, zahir na ibada ng jawarih, ng ating mga kinikilos ng ating katawan. At meron namang tinatawag na ibadatun qalbiyah o pagsamba na ginagawa ng puso. Doon papasok ang niyya, doon papasok ang akida, doon papasok ang i'tikadat. So papasok lahat yun sa ibada na tinatawag. Bima'na, ang tinatawag na timbangan ng ibada pala, al-hubbu war-ridha, ang pagmamahal at ang pagkalugod ni Allah. Yang pegalong na kasuwat ng Allah subhanahu wa ta'ala. So paano natin malalaman kung ang ginagawa nating pagsamba na yan ay kinalulugdan nga ba ni Allah? Halimbawa ngayon, Laylatul Qadr, inaasahan natin na mapabilang tayo sa mga pinatawad ni Allah Ta'ala ang mga kasalanan. Kasi mahirap naman yung piyagadyagaan tamayo yung gabi, binabantay natin ang buong gabi, hindi na tayo natulog, pero wala pala tayong napala. Kasi napabilang pala tayo doon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Kahf, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina sabi ni Allah ta'ala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Inyo bang iniisip kung ano yung pinakalugi ang kanilang mga gawa? Yaong nasa idaa o walang kwenta ang kanilang mga gawa fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. At iniisip nila na nakagawa sila ng kabutihan o tanggap ni Allah ang kanilang gawa. Na lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga Hudyo, lahat ng kanilang ginagawa, paniniwala nila kay Allah, paniniwala nila sa Diyos na may likha, sabi nila, tinanggap siguro ito. Tinanggap ito. O buutan manggid ka ito si Father. Buutan si Sister. Si Sister in the name of the Father. Kaya nila ginagawa.
Ang mga gawain nila, nagpo-prosesyon sila, nagpapakahirap sila magmisa para sa patay, misa para sa buhay, misa sa lahat ng buhay at patay, may ngipin at wala. Bakit? Kasi iniisip nila, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akala nila na pag-inam na nila ang isang gawa. Yun pala, wala silang mapapala sa araw ng paghukom. Anong dahilan? Bakit? Dahil sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Ang mga dua ng kafirin, ng mga kuffar, ay nasa kaligawan. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي الضَّلَالِ. Ang mga kuffar, ang kanilang mga dua, ang mga pagsamba nila ay nasa kaligawan. Na gusto ba natin na maging ganun din ang ating gawa? Na may mga tao na akala nila sa ibadat nila, tinatanggap ng Allah ang kanilang ibadat. Kaya may mga tao na sabi nila, pag ika-15 ka ng Ramadan, kapag kumalahati na, kinakailangan magpakain tayo sa buka ng kakaibang pagkain. Bago magsimulang Ramadan, pegang. Maginda no? Pegang. Pegang. Mga tausog iban siya malamuresap. Ibig sabihin nun, magkanduli bago magsimula ang Ramadan. Kaya magdua doon. Yung mga ganun, pagpapakain yun, wala mang problema. Pagpakain, pagkanduli, madyaw man yan kay pagpakain. Diba? Walang problema sa pagpakain. Kasi, dyan na ang nakaano doon. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nga, nung may lumapit sa kanya, ang isang tao, na nagreklamo ng katigasan ng puso niya, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanya, lamma ja'ahu rajulun shaka an kaswati qalbihi, sabi niya, at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Magpakain kay ka sa mahirap at haplusin mo ang ulo ng yatim, ng ulila. Ay, di maganda ang magpakain ka? Hindi ba ganun? Ang ganda naman nun, magpakain ka. Magpakain sa ika-40 days ng patay na relative mo. Ano'y matay sa, ano'y matsaan kay ustad. Na ipakahan sa hagaw, ipakahan kao. Nang utaw na piyagagutom. Di ba yan pa ang makakano ng katigasan, makakalambot ng puso? Mayroong isang lalaki sa time ni Abu Sa'id o ni Sa'id ibn al-Musayyib, isa sa mga tabi'in, na nakita niya na nagsasambayang ito ng napakaraming rakaat pagkatapos ng Fajr. Maraming in-offer na rakaat. Ba'dal Fajr, ibig sabihin hindi pa lumalabas ang araw, hindi pa duha, hindi pa panahon pa lang ng syuruk pa lang gano'n. Pinigilan siya ni Sa'id ibn al-Musayyib, ni Abu Zur'a. Faqala lahu, Ya Aba Zur'a, ayu'adzibuni Allah bima addaitu min raka'at. Ya Aba Zur'a, ako ba'y parurusahan ni Allah nang dahil sa mga rakaat na aking inoffer? Sabi sa kanya ni Sa'id ibn al-Musayyib, la, wa inna ma yu'adzibuka Allah bi khilafis sunnah o li khilafis sunnah. Hindi ka parurusahan ni Allah Ta'ala dahil sa pagsasambayang mo, pero doon kanya parurusahan sa iyong pagtaliwas, sa iyong pagsalungat sa sunnah, tarika ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang dahilan. No, yung pagpapakain mo sa mahirap, magandang gawain yun. Pero dahil sa doon mo tinaon sa ika-40 diyas ng patay, sige Maguindanao na ginagaya na minatay, yung mga araw ng mga patay, hindi ka pa nakontento, kumuha ka pa ng imam, si Jihad ang kinuha mo mag-imam, maganda man ang pangalan niya kay Jihad, wala nang maglalaban sa kanya. Siyang magdudua, yun ang parurusahan ka ni Allah doon. Bakit ustad? Kasi gaano pa ka-ikhlas yung ginawa mo, or ang asal ng gawain na yun, ibada, pagpapakain, maganda, pero tinaon mo sa zaman, sa lugar, sa panahon na hindi siya karapat-dapat. Doon magiging walang saysay ang iyong gawa. Yan ang mga sinabi ni Allah sa Suratul Kahfi, alam nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yung mga taong naligaw ang kanilang pagsisikap, yung lugat nila, lugat ba yun? Lugat ba? Maganda. Yung lugat nila, yung kanilang kakapoy, karasay nila, karasay sila di sa dunya, wagid ka di makounted. Ubos ito ay palpak ubos. Di ba? Bago lang, nung nasa mga simula tayo ng ayuno natin, ang mga kababayan natin ng mga Katoliko, di ba? Nag-ano sila sa mga sarili nila, nagdugo-dugo pa. Yung isan, nahulog pa siya sa krus. Ipapako na siya, nahulog bitaw siya. Nitagam na gud siya, dili na ko eh. Nagbahag gud siya dito, tali niya, nahagbong siya. Yan, bakit sila nagpapakahirap sa ganyan? Kasi, sa Bisaya pa, niasa na sila, nalubat ba? Nalubat siya? Halo? Kasi ang iniisip nila ay ang kanilang piyagakwan na meron silang maasahan o merong mangyari sa kanila na tanggapin o kaawaan sila ng Diyos sa kanilang ginagawa. Na, in the same manner, ang Muslim, kung hindi niya alam ang natumpak ba, ano ang syurot o kondisyon ng ibada para tanggapin ni Allah, ganyan din ang mangyari sa kanya. Wakadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Sabi ni Allah Ta'ala, nilagay namin ang kanilang mga ginawa, pinaghirapan na mga amal, ngayon ay ginawa namin parang alikabok, pinagkalat namin na walang mapapala sila doon. Yan ang mangyari sa mga kufar. Na ngayon tayo, kung hindi na insakto ang ibada natin, anong mangyayari sa atin? At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Fi hadithin rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Imam al-Albani. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dua mismo, yun ay ibada. Pagsamba yung dua. Na kaya mayroong dapat na malaman tayo upang matanggap ang ating mga ibadat. Alamin natin ang kondisyon. Ustad, paano ba ang kondisyon ng ibadat? Kasi alam natin, Ustad, na sinabi ni Allah, yan ang pinaka-purpose kung bakit tayo nilikha. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi nilikha ang tao, hindi nilikha ang jin, liban na lamang nasasamba kay Allah. So paano ba ang syurut ng ibada? Number 1 na syurut o syart ng ibada na tinatawag at tauhid. Kinakailangan nasa tauhid ka. Fala tuqbalu al-ibada min al-musyrik. Hindi tatanggapin ang anumang ibada mula sa musyrik. Nagtatambal kay Allah Ta'ala, kafir. Si Allah mismo ang nagsabi niyan, faja'alnahu haba'an manthura. Magiging walang saysay ang kanilang mga ginagawa. La in asyrakta la yahbatanna amalak. La yahbatanna Allahu amalak wa la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Allah sa kanya, kung ikaw ay magtatambal kay Allah Ta'ala, may iba kang sasambahin Diyos. Bukod kay Allah, ang lahat ng mga gawain mo'y mawawalang saysay at kabilang ka sa mga talunan. Idan, ang pagitan ng nubuwa ng pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng tinatawag na pagkaalis siya sa pagkapropeta, yung shirk lamang, yung tauhid lamang. Kung babaliktad siya doon o bumaliktad siya, mawawala din sa kanya yung fadalo, kahigitan ng pagkapropeta na yun. Lahat ng mga propeta ganoon. So paano pa kaya tayo na hindi tayo propeta? Kaya anumang uri ng shirk, ng malaking uri ng shirk, yun ang dapat mawala sa atin. Dapat, kung gusto nating katanggap-tanggap ang mga gawain natin, maging kabilang tayo sa mga muwahhidin, sa mga kanilang pinaniniwalaan ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Continue. Na ibig sabihin, nasa tauhid. Nasa tauhid. Yan ang unang requirement. Pangalawa na requirement, al-ikhlas. Kinakailangan ikhlas, ito ay gagawin mo hindi para kanino, kundi para kay Allah. Sinabi ni Harith al-Muhasibi,
rahimahullah, ni Fudail ibn Iyad, sinabi ni Fudail ibn Iyad, sabi niya, tarku al-ibadati li ajli nas riya, wal amalu li ajli nas shirk. Ang pag-iwan ng isang ibada, tarkul amal, nang dahil sa mga tao. Sabi mo, madyaw pa, didagid ako mag-imam. Didagid ako, kuhan ko dayan yung katungdanan ko. Itong pagka-imam ko, iwanan ko na lang kasi para wala nang sabi ng mga tao. Ang sabi ni Fudail ibn Iyad, yun sabi niya ay shirk. Bakit? Sino ba ang iyong piniplease? Si Allah ba o yung tao na kapwa mo? Bakit mo isipin ang sasabihin ng iba? Kung yan ay para kay Allah. Pangalawa, wal amalu min ajlin nas, at ang gawain, pagsamba ng dahil sa mga tao, shirk. Dahil sa tao kaya mo ginagawa. Dahil sa tao kaya ka naghijab. Dahil sa tao kaya ka nag-ayuno. Bakit? Pinartner mo na si Allah sa tao. At yun ay shirk. Yun ay shirk, sabi ni Fudail ibn Iyad. Ganoon naman si Al-Harith Al-Muhasibi, sinabi niya rahimahullah, al-ikhlasu an turida Allah wala turida siwahu. Ang naisin mo, mithiin mo, hangarin mo si Allah, yan ay ikhlas. At wala kang ibang hangarin liban sa Kanya. Kaya sinabi ni Fudail ibn Iyad dun sa dalawa na yon, na ang paggawa dahil sa gawain ng tao, dahil sa mga tao kaya ka gumagawa ng ibada, shirk, at ang pag-iwan dito dahil sa tao ay tinatawag na riya. Sabi niya, wal ikhlasu an tu'afiyaka Allahu minhuma. Ang pagiging mukhlis kay Allah ay yung iligtas ka ni Allah sa dalawang sitwasyon na yun. Na hindi mo iiwanan ng isang ibada dahil lamang sa tao. At hindi mo gagawin ng isang ibada dahil sa kapwa mo tao. Kundi yun ay ginagawa mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, na kondisyon, al-muwafaqa awil mutaba'a. Al-mutaba'atu li kitabillah wa sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yaong sasang-ayon yung ginagawa mo, yung sa pagsamba mo na yan, sa sinasabi sa Quran at sinasabi sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyan ang tinatawag nating muwafaqa or mutaba'a. Kaya hindi maaari na gumawa tayo ng ibada, sabi mo, ikhlas ba niya ni Ustad, yung pigainan ko, na nga sabadi tarimaw ng Allah Ta'ala ni ikhlas yan. Tanawa mo na kung mununo. Ikhlas ba niya ning pagpakan ko sa mga utaw, Ustad? Pero pagpakan sa uno, sang kanak birthday. Hala, tatanggapin ba yun? Hindi tatanggapin. Kasi, kahit gaano pa siya ka-ikhlas, pagdating sa implementation ng gawa, ito naman ay bumabangga sa Quran at sa Hadith. Kaya hindi ito tatanggapin. Hindi ito tatanggapin. Kasi yung mutaba hindi na mutaba. Mukhalafatun ala kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasi tinaon mo sa birthday. Meron pang palusot ang iba. Ustad, isumbari da ko yung kanan kambing na nga saba. Kaya minang maluoy gani ko sa kambing, Ustad, gano'n man. Kaya kung basig dili sa masumbali nga kwan ba, bismillah, Allahu Akbar man akong pagsumbali, pero mo na to kung niya to Ustad kay, dito man nila kaunon sa birthday, pero wala ko ilabot sa birthday, apil gyapon ka. Apil. Ano man? Kaya katong, yung mismong pagkatay na yon, yun ang yung pagkatay na yun na ginawa mo, min ajli, nang dahil doon sa gawaing yun, ay nakasuporta ka na sa bid'a na kanilang gagawin. Bid'a na kanilang gagawin. So, hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ibada na yun na tinatawag. Idan ibadatun ghair masyru'a, hindi siya masyru'a, wala sa sharia, labas sa sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala. Now, so yun ang tatlong kondisyon para matanggap ang ating ibadat o ang pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa gabi na ito, gusto kong i-connecta dito, lalo na ngayon ay Laylatul Qadr, madhinnatu Laylatul Qadr. Ito yung gabi, mga gabi na kadalasan tumatama talaga ang Laylatul Qadr, at yun ang mawqif ng Jumhurul Ulama na iulat sa
hadith na sahih ayon kay Imam Muslim na ayon kay Abdullah ibn Mas'ud na sinabi ng propeta na sinabi niya, dumating ang Laylatul Qadr, sumapit. Nung sumapit ito sa Laylatul Sabi'i wal Ishrin, ika-27 na gabi ng Ramadan, ay mayroong dalawang lalaki noon na nag-conflict sila. Talaha rajulan, nag-away sila. Farufi'at. Ay rufi'at, sabi ng mga nagsasharh ng hadith, kabilang sina Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah, rufi'at barakatuha. Hindi na wala ang Laylatul Qadr pero iangat ang baraka nito. Naiangat ang baraka nito sa time na yon. Wa huwa khairul lakum, asa an yakuna khairal lakum. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at inaasahan ko na yun ay kakabuti sa inyo. Faltamisuha, kaya't inyong pagsikapan na inyo itong maagapan, maabutan fi laylatil witr o layalil autar, yung mga odd nights, yung mga gansal na mga gabi. Fi al-thalith wa ishrin wa fi khamis wa ishrin, sabi wa ishrin, tasi wa ishrin. Doon sa 23, 25, 27 at 29. Now, sa gabing ito na iulat kay Imam Ahmad sa kanyang musnad at ganun din sa iba ng mga ahlus sunan, sina Imam Ibn Majah at ang iba pa sa kanila, na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ayon sa pagkakaulat ni Abu Hurairah na kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqidhu ahlahu, kanyang ginigising ang mga pamilya niya, wan nas, at yung mga sahaba niya sa gabing ito. Idha kanat laylati 27 fa yuqid yajma'u an-nas, tinitipon niya at ginigising niya, nag-iibada sila, gumagawa sila ng kabutihan sa gabing ito. Fa khashina, sabi ni Abu Hurairah, khashina an natruka sahur, khashina alla natasahar, natakot na ngamba kami na baka mamaya maabutan na ng time ng fajar, hindi na kami makasahur dahil sa dami ng kabutihan na ginagawa ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabing ito, pagsamba, pagsasala sa masjid, pagsasala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bahay niya. Ayun ang ginagawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at sahih ang naiulat na athar na ito. Kaya magiging walang saysay kung ang gagawin natin ay mababangga natin yung tatlong kondisyon na binanggit kanina o binanggit natin kanina tungkol sa ibadat. So, kabilang dito mga kapatid, bakit natin binanggit din yung hadith tungkol sa Laylatul Qadr na inangat yung kanyang baraka, rufi'at barakatuha, ay ibig sabihin kapag may nagko-conflict, ito na ang high time na magkasundo tayo lillahi tabaraka wa ta'ala. Kung hindi ay maaring sa iyo, hindi ka maambunan ng baraka ng gabing ito. Hindi naman ibig sabihin na mawawalang saysay yung mga ibadat mo, pero maaring ang baraka ng iyong mga gawa sa gabing ito ay maiangat. Imagine mo, ang isang sadaka, magsadaka ka sa gabing ito ng isa lang, mainam pa sa pagsadaka ng 1,000 buwan. Ang mga ibadat na gagawin mo sa gabing ito, tahajjud, 1 rak'a, 2 rak'a, witr sa gabing ito, mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan na ibadat. So lahat ng yan ay converted sa ganun kadubling mga kabutihan kung tayo lamang ay susundin natin ang tamang patakaran ayon sa kitab at sa sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kinakailangan mga kapatid, pati sa pagdudua natin, iiwasan natin ang lahat ng mga tinatawag na mga bid'ah upang hindi ito maging walang saysay. Anong ibig kong sabihin dito na walang saysay? May mga tao na nagdudua sila kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng salatul maghrib, salatul fajr, o yung pagitan ng mga tahajjudat o tarawihat, yung mga rakaat, sabi ng imam, amin ya rabbal alamin, hindi sa kunut. Pagkatapos ng sambayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, amin ya rabbal alamin, amin ang mga tao. Hindi ba ustad? Yan yung pinakamadyaw na gabi na pagdua. Oo, tama yun. Tama. Pero ang problema, nilagay mo ang dua sa hindi niya dapat kalagyan. Ala ghairi mawdi'iha.
ang mga pagdudua. Meron siyang tama na panahon. Di ba, Ustad, yung pagtaas ng kamay sa dua, kabilang yan sa mga adabil ibadah o adabil dua. Di ba kabilang yan sa mga pinakamahinam na gawain sa dua? Sahih, correct, 100% correct. Pero ang tanong, pagkatapos ba ng sambahayang, ng sala, masyru ba ang imam gaganon siya at mag-aamin ang ma'mum? Wala tayong mababasa. Lam yarid. Lam yarid. Ibig sabihin, hindi nabanggit sa pamamaraan ng mga salafus salih. Hindi nabanggit sa kitab. Hindi nabanggit sa sunnah. Hindi nabanggit sa athar. Wala sa mga kwan ng mga sahaba na ginagawa nila yan. O so bakit tayo magdudua ng jama'i? Gaya din ng pagpapakain, magkanduli, ustad, mahirgaw kami ng imam, ang ustad, magaminid to. Oho. Madyo, mangyapon niya, ustad, nagbukon kay kuhan man yan. Yaga dua, sagaw. Yan yung mga utaw, mag-aamin. Subhanallah. May panahon na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam magdua na hindi niya tinataas ang kamay niya. Kagaya ng khutbatul Jumu'ah, hindi niya tinataas ang kamay niya. May panahon na tinataas niya ang kamay niya, salatul istisqa, kapag hihingi ng ulan. So, lilalagay mo dapat niyang kalagyan. Dahil napag-agrihan natin kanina na kabilang sa mga kondisyon na para tanggapin ang ibada natin ay mayroong batayan sa kitab at sumusunod sa sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnatun sahiha. Pag sinabi natin sunnatun sahiha, na prove na authentic yan na hadith na sinabi o ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil kapag ito ay daif, mahina, kapag kahit gaano pa kaganda ang pagkakabasa nito, pagkakasabi ng hadith, hindi pwedeng gamitin yan lalo na sa mga ibadat, ayon sa mga muhaddithon, nagkakaisa sila dyan. Kaya bapa, para hindi maging walang saysay ang ating gawain, alisin natin yung mga walang batayan. Kabilang na doon yung bago magsimula ang imam sa tahajjud o tarawih, sabi nila mayroon mang kamat yan ang tahajjud at tarawih. Uno, magalong yung imam, as-salatul qiyam athabakumullah, matubag man yung ma'mum, salatu la ilaha illallah pagin. Salatu la ilaha illallah. Mga kamo mga tosog, di pa makapronounce pa. Salatu la ilaha illallah. Salatu. Salatu la ilaha illallah. Bago magsambayang, titingin mo na sa right. Titingin sa left. Orang nga ikumpari o kumari dito gisalam. Tapos to nga. Usalli pardal. Usalli sunnat at tarawih ma'muman, kung bubay ma'mumatan mustaqbil al-qibla. Mga tausog biustak lang niya, mustaqbil al-qibla. Inindo ka mo na kaunahin, biat ka mo, amon suway tud pahantakon matuin mustaqbil al-qibla, supaya mamugtuy ko na atay mustaqbil al-qibla lillahi ta'ala. Allah. Ang tanong, ang niya, yang niyat, trabaho ba yan ng dila o trabaho ng puso? Puso, yun yung sinabi natin kanina, ibadatun kalbiya, batiniya dito sa puso. Hindi ang trabaho ng dila. Sa pinakaano ng wake sa tao, kung ikaw ba ay may gagawin ka, kausapin mo mang sarili mo, adon kay badan mag-inom ka ng sito. Yan isagaw yung abriyon mo yan yung taklob sini. Aw pagatungabon mo da doon. Bismillah. Sukor sang tagal lang. La hawla wala quwwata. Yung niya na tinatawag, sabi pa ni Imam Malik, pag simula na magtafakkur ka na, nagagawin mo yun, mag-azam ka na at magtawadyo ka na nila, niya ang tawag doon. Hindi na siya babasahin. Nawaitu saumagadin liadai siyami ramad lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillah. Kumpul-kumpulun biyan. Subay salawatan na Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim.
Bakit Ustad? Masama bang magsalawa? Hindi masama, napakaganda niyan. Masasama ka sa ipamamagitan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghukom. Pero kapag ginawa mo siya sa hindi dapat niyang kalagyan, sa hindi pamamaraan na ginawa ng Nabi at ng mga sahaba, simplang ang salawat mo. Hindi tatanggapin. Meron siyang order ba? Meron siyang kalalagyan, meron siyang mga places na kung saan mo siya gagawin. Gaya din ng pagbabasa ng Suratul Ikhlas pagkatapos ng Tarawih, matapos ang 2 raka. Ha? Sabi noon ng imam, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa... Ang ganda ng basa. Sasagot ang makmum, Qul huwallahu ahad. Lahat ng yan, bid'ah. Yung pagbabasa ng Quran, hindi siya bid'ah. Ang problema, nilagay mo sa hindi niya dapat kalagyan. Pagkatapos ng 2 rakang tarawih, saan ka meron ka bang dalil dyan? Kasi ibada ito. At ang ibada ayon sa mga usuliyon, aslul ibadati at tawqif. Ang asal ng ibada o original na tinatawag na batayan na hukom hatol ng ibada at tawqif. Illa binassin min al-kitabi was sunnah yadullu ala mashru'iyatiha. Maliban na lamang kung may teksto mula sa Quran at sa sunnah na nagtuturo sa pagiging sahih nito na pwede itong gawin. Ganyan. Ha? Kung mayroong teksto, teka lang, bago tayo gumawa niyan, mag-salatu tasbih kita doon. Kay 27 dado ng Ramadan, Laylatul Qadar. Allah, una ka diyang salatu tasbih. Minini yung pagsama, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah, makakinsi, subhanallah walhamdulillah, makatulog na to. Nagtaka yung imam, pag salam niya, parang walang movement. Yung pala, natulog na lahat. Sa sujud, niligid na tanan sa masjid ba? Ginagawa natin yan. Kahit dito sa Davao, dati, nakasali ako dyan sa sambayang na yan. Hindi pala yan sahih ang hadith na yan. Na inulat tungkol dyan. May doubt pa, naglantugi pa ba? Nagdebate pa ang mga ruwat, ang mga narrators, kung sahih ba o hasan o daif ba yan na hadith. At kung titignan mo, sabi pa ng mga ulama ng Hijaz, dito man sa mga masyayikh ng Ahlus Sunnah, sabi nila, kung yan ay talagang totoo na inutos ng Nabi, di sana ginawa na ni Abu Bakar, ginawa na ni Umar, ginawa na ni Uthman, ginawa na ni Ali. Lakin lam yushhar, hindi naging clear at naging popular na ginawa ito ng mga Khulafaur Rashidun. Ibig sabihin, bid'ah ito. At mukhalif siya, babangga siya sa sifa ng sala na sahiha, sa katangian ng tamang sala. Di ba? Ano ba ang tamang sala? Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasbukta. Di ba? Tapos Fatiha. Bakit meron ka pang mabasahin? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, kakinsi. Bago ka mag-Fatiha. Tapos magsakab na naman mag-aya. Tapos pagruko, magbasa na naman 15 lahat. Mukhalif siya sa Quran. Ang sigurado na meron tayong batayan, ang tahajjud, ang qiyamul layl. Yan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, afdalus salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil layl. Rawahul Bukhari. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa riwayat ni Imam al-Bukhari, ang pinakamaina may kasabi niya na klase ng sambahayang pagkatapos ng fard na sambahayang ang pagsasala sa ikatlong bahagi ng gabi. Tahajjud, qiyamul layl. Yun pala. Alam natin ang qiyamul layl. Paano ang gagawin yun? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, matna, tig-dalawa-dalawang rak'ah. Ganun siya ang pagsasala. Itong tarawih, ginagawa natin sa early na kwan, mga parte ng gabi, kasama na sa qiyamul layl yan. Itutuloy natin mamaya, kasama na yan doon. Baka may magsabi na bid'ah yung pagtatadyo sa mga, hindi. Kasi kabilang yan sa tinatawag na at-tahari li Laylatil Qadar. Ginagamit natin ang mga ibadat na yan bilang pangkalahatan sa ating pagjaga, sabi ng
Cagayan, Usog at saka Maguindanao sa pagmamatiyag natin na ating matumpakan, maabutan ang Laylatul Qadr. Na maabutan tayo nagsasala, sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. Para masakto natin ang ibadat natin na hindi siya magiging walang saysay. Dahil baka mamaya, naghirap-hirap tayo, yun pala hindi tinanggap. Yan ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Wal hadith muttafaqun alayhi. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang gagawa ng isang pagsamba na hindi wala sa pattern ng Quran at ng hadith, hindi ko ginawa, hindi ginawa ng mga sahaba, yan ay rad. Kahit gano'n pa kaano ng paghihirap niya, ibabalik sa kanya, i-reject, fahuwa raddun. Kaya para hindi magiging mardud ang ibada natin, para maging makbula kay Allah Ta'ala, gawin natin hindi lamang ng buong ikhlas, siguraduhin natin na nakasunod sa pattern ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at sa pattern ng mga sahaba ng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panghuli, mga kapatid sa Islam, ang kaawa-awa ng mga tao sa araw ng paghukom ay yung aakalain nila na sila ay aangkinin ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung pala i-reject sila. Ala, Ustad, totoo yan? Oo. Tayong mas mangyak-ngyak na tayo, gagawin na natin ang lahat. Magpakain na tayo ng 40 days sa patay. Gawa na tayo ng mga ano-ano pang mga ibadat. Mag-khuruj ng 40 days ng tablig. Kasi para makasunod sa sunnat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yung iba akala nila sunnat ang magmama na rin. Di ba? Kasi ginawa ng Pakistani, magamama, dagdag, puwak. Ang Davao, imbis na brown ng lupa, naging pulang lupa. May muntin lupa, may pulang lupa sa Maynila. Yan, naging pula ang lupa dahil sa mga luwa ng mama niya. Sabi nila, sunnat daw ng Nabi. Pagsusuot ng kupya at sa badyo Pakistani, yung damit ng Pakistani, sunnat ng Nabi. Sabi nilang ganun. Tingnan natin, anong mangyayari sa mga tao na ito na inaakala nila na sunnah, pero hindi pala sunnah. Na-scam pala sila. Ala, kung meron palang na-scam tayo sa mundo, mas delikado ang mas-scam tayo sa mga bagay sa kabilang buhay. Para hindi ka mas-scam, mag-aral ka ng kitab at ng sunnah na ayon sa pamamaraan at pagfaham ng mga salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Naiulat mula kay Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang mahabang riwaya ng hadith. Kukunin natin yung pinakakuan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thumma yuja'u birijalin min ummati yawmal qiyamah." At pagkatapos ay mayroong darating na ipipresenta sa harap ni Allah Ta'ala, ipipresenta sa akin, sa harap ko, sa harap ni Allah Ta'ala, na grupo ng aking mga ummah. Fayukhadu bishama'ilihim. Pero kakalid ka rin sila. Kukunin sila mula sa kaliwang banda. At kakalid ka rin sila. Subhanallah. At sasabihin ko, Ya Allah, usayhabi. Sa isang riwaya, Ya Rabbi, ummati. Ya Allah, mga katrupa ko yan, mga umma ko yan, Ya Allah. Tapos sasabihin ni Allah sa kanila, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Hindi mo alam, ya Muhammad, ano ang bid'a na pinaggagawa nila at pinaniniwalaan nila nung namatay ka na. Wa aqulu kama yaqulu al-'abdus salih. At sasabihin ko, sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang gaya ng sinabi ni Isa alaihi salam, sasabihin niya, wa kuntu raqibun alaihim ma dumtu hayya. Nung ako ay kasama nila, sabi ni Isa alaihi salam, yun ang sasabihin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghukom, ako ay tagapagbantay nila. Nung ako ay nabubuhay pa, ako nagmumonitor sa umma ko na yan. Falamma tawaffaytani, pero nung binigyan mo na ako ng kamatayan, inalis mo na ako sa mundong ito, kunta antar raqibu alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. At ikaw ay nakakasaksi sa lahat at ikaw ang tagapagmasid sa kanila. Ibig sabihin,
ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahong iyon, siya ay maghugas kamay na. Ya Allah, gawin mo na anong gagawin mo sa kanila. Kasi gumawa sila ng bid'ah, naniwala sila sa bid'ah, hindi nila inaral ang agama nila pagkatapos kong namatay. Bakit ganon? Dahil iniwan tayo ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa napakalinaw na agama. Bakit pa tayo sisinsay at maghahanap pa ng ibang pattern? Sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa riwaya ni Ibn Hibban at ni Tirmidhi at ito'y sahih sa Musnad Imam Ahmad, taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, iniwan ko kayo sa napakaliwanag na klase ng kariktan ng agama. Ang gabi nito ay singliwanag ng araw nito. Subhanallah. Sa isang riwaya ni Imam Abu Dawud, at ito ay sahih ayon kay Sheikhul Albani, sabi niya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitabullah wa sunnati. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dalawang bagay ikasabi niya, dalawang ito ang aking iwanan sa inyo, na kapag pinanghawakan nyo, inaral nyo, sinabuhay nyo, inimplement nyo, hindi kayo kailanman maliligaw. Ang Quran, ang kitab ni Allah, at ang sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bakit sa ganun na kaliwanag ay naliligaw pa rin tayo? Ibig sabihin, pagpili natin yun na mapunta tayo sa kaligawan. Pagpili natin yun, hinayaan natin na yung mga bagay, akida na ligaw, yun ang magdadala sa atin. Kasi para sa atin, okay lang yun, Ustad, magbid'a din paminsan-minsan. Okay, Bon, magabid'a agad paminsan-minsan. Meron akong kamag-anak, nung panahon ng kasal ng kanilang pamangkin, kamag-anak na namin yun. Sabi ko, nung malapit nung nalaman ko na magdadala ng organ doon, okay sana ang kasal, walang bid'a. Kaso, dadala ng organ doon, kakanta na sila, kaya meron silang hinar mula sa Tawi-Tawi, 25,000 ang package. Nasabi niya, Ustad, okay, bakit kayo uwi agad ng maaga, Ustad? Sabi ko, hindi din ako lang kung lumukay, hindi na ako magtatagal kasi itong gawain nito, mungkar. At kayo umalis kayo dapat, Ustad naman, pwede man dyan sa magbida pa minsan-minsan. La hawla wala quwwata. Ginagawa nating biro ang mga bagay na ito. Nakakatawa na nakakalungkot na nakakagalit. Bakit kamo? Maaari ba nating sabihin na paminsan-minsan natin, kung ikaw naman ay pararat na ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang parusa, pwede mo bang sabihin na, okay Bon, 1 hour gid ako sa narka? Bakit? Alam mo ba kung paano ang pagbibilang ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ha? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surah As-Sajdah, yudabbiru al-amra minas samai ila al-ard, thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Surah As-Sajdah. Si Allah ta'ala, kanyang pinamamahalaan ang isang utos niya na ibinababa niya sa inyo at aakyat ika papunta balik sa kanya sa isang araw kay Allah na ang bilang ninyo, sa bilang ninyo ay 1,000 taon. Subhanallah. Tapos sasabihin mo, okay lang 5 minutes sa narka. Baka hindi ka makatagal. Baka 1 minute, 1 second pa lang. Ya Allah. Bakit? May mga mu'minun. Ittafaqa ahlus sunnati wal jamaah. Nagkakaisa ang mga ulama ng ahlus sunnah wal jamaah mula sa mga sahaba, tabi'in at tabi'in na may mga Muslim pa rin na dadaan ng impyerno. Bakit sila dadaan ng impyerno? Dahil dadalisayin sila ni Allah doon. Kaya nga mayroong hadith na iulat kay Imam al-Bukhari, akhiru rajulin yadkhulul jannah, pinakahuling lalaki, tao na umma ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na makakapasok ng paraiso kasi dadaan muna siya sa impyerno. At makikilala siya sa paraiso dahil marami pa siyang sunog-sunog sa parte ng katawan niya. Ibig sabihin may dadaan. Pero hindi sila forever doon dahil sa tauhid nila. Yun ang dapat nating tandaan. Ang makakataklid o dahilan na magiging forever ang tao sa impyerno, isa lang. Ano yun? Asyirk. Ang pagtatambal kay Allah. Kasama na ang kufur, ang nifakun khalis, yung nifak, munafik khalis, forever sila sa impyerno. Liban pa doon, hindi alis ng bisa ng iyong mga amal at hindi ka may impyerno magpakailanman. So mayroong mga tao na kung luluubin ni Allah patatawarin,
At kung luluubin naman ni Allah, hindi sila patatawarin. Sa sinabi ni Allah Ta'ala sa Surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Si Allah Ta'ala hindi niya patatawarin ang kasalanan na pagtatambal sa Kanya. Sabi ng mga mufassirun, ang ibig sabihin, ang shirk na tinutukoy dito, ash-shirkul akbar, ang malaking uri ng shirk. Subalit patatawarin ni Allah ang mga kasalanang magaan pa rito ayon sa Kanyang pagpapasya. In sya'a adzabahu wa in sya'a ghafara lahu. Kung ayon sa pagpapasya ni Allah, ikaw ay parurusahan sa mababang kasalanan, hindi shirk, o hindi kaya ikaw ay patatawarin. So ganun siya. Halimbawa, yung tao na yan nagzina, yung tao na yun, waliyadhu billah, namatay sa paglaklak ng alak, sa drugs, sa sigarilyo, sa mga muharramat na yan. Hindi niya napagtaubahan. So yun, hanggat hindi siya nag-shirk, nag-kufur, malaking tsansa pa rin makaparaiso siya, tahta masyiatillah, nasa pagpapasya ni Allah. So yung mga kuffar, kahit paanong mangyari sa kanila, wala na. Hindi na sila hisabin pag namatay sila sa kufur, wala nang mangyari sa kanila. Mismo ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang dalawang magulang, impyerno sila. Ang uncle niya na namatay, si Abu Talib, napakaganda ng ugali, dahil sa kanyang akida na namatay sa maling akida, siya ay may naimpyerno pa rin. Kaya bumaba ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ma kana lin-nabi walladhina amanu ay yastaghfiru lil-mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sa surah At-Taubah, hindi nababagay o nararapat sa propeta sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga sahaba amanu, mga mu'minun na sumama sa kanya, na sila ay mag-istighfar pa sa mga musyrikin kahit pa malapit na kamag-anak mo, matapos na naiklaro sa kanila, naging clear sa kanila, naging maliwanag sa kanila na sila ay mag-aangkin ng impyerno, silang mananahan sa impyernong apoy magpakailanman dahil nanatili sila sa shirk nila. Ito lang ang makakasira sa lahat ng mga gawain mo. Bonus na yung pagpapabuti ng ugali mo. Bonus na yan lahat. Makakatapal sa bonus na yan. Aanhin mo ang napakaganda ng ugali mo, pero nagsishirk ka kay Allah. Ha? Yang mga balyan ni ngaon, sorry kung ang pabay balyan na doon natin, wala siguro. Yang mga balyan ni ngaon, magagandang mga ugali niyan. Pakainin ka pa, yung maggamot-gamot yun na ari king, yan. Tabi kasi diyan tayo magkakaparehas, Tausog, Maguindanao, Kagan, Maranao, may mga ganyan. Lalo na kung magpapapasok ng jin sa katawan. Magkulintang, tong, papasok na yung jin. Iba-iba ng salita. Mag-Chinese na, mag-Hapon, lahat na. Maganda ang ugaling yan. Napakaganda ng ugali. Pakakainin ka, hindi ka makalis sa bahay kung hindi ka pakainin. Hindi ka offeran ng kwan, lahat. Pero, yung gawain niya, yung akida niya, hindi tama. Sa tingin mo, tatanggapin ng Allah Ta'ala yun? Ang mga kufar, ang pari, magpakaon mo na sa imo, manghatag pagbugas. Madyaw pa yan si Father, maghatag ka natin ng kwan, ng bugas ng Ramadan. Yaning mga ustad tao, hagyatag ka natin. Kita pa maatag kanila. Pero sira ang akida ni Father. Sa tingin mo, makaparaiso si Father? Hindi. Waqad ittafaqa ulama wa ahli sunnati wal jama'a, salafan wa khalafan. Nagkakaisa ang mga ulama ng ahli sunnah wal jama'a noon at ngayon. Wa ulama at-tauhid wal aqida, ang mga ulama ng tauhid at ng aqida, bi anna man lam yukaffir al-musyrikin faqad kharaja min dairatil Islam. Wa anna ahlal Islam minhu bari. O bara. Sabi ng mga ulama, nagkakaisa sila. Ang mga ulama ng akida noon at ngayon ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, na sino mang hindi mo itakfir, na sabihin mo, kafir yan, hindi makapasok ng paraiso kung hindi yan magsyahada, hindi mag-Muslim yan. Kung sasabihin mo, okay lang manggihapon, mga kaigsuunan, kay galaan, kay
kami nga mga Muslim, nagatug yapon ni, nga bahalag mga Bisaya mo, mga Christian mo, kay usara ang Ginoo na to, makaparaiso gyapon mo. Pag ganun ang statement niya, kadalasan sa nangangampanya at politician, ganun ang sinasabi, para ma-please yung mga tao. Pag ganun ang statement ng tao na yun, at Muslim siya, automatic, nakalabas siya sa Islam. Karajan dairatil Islam. Lianna lam yukaffir man kaffarahu Allahu wa rasuluhu. Binassil kitabi was sunnah, qala Allahu jallat kudratuh, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na nagkufur na ang tao na nagsabi na si Allah ay kabilang sa tatlo, sa Trinity. Anong magduha-duha pa man ka nga kafir na siya. Bakit mo pa sasabihin na, nagyapoy kay chance makaparaiso, bisag Christian ka? La hawla wala quwwata illa billah. Hanggat nananatili siya sa kufur, kamag-anak mismo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, relatives mismo ng Nabi Muhammad, nanay at tatay ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pinayagan ni Allah Ta'ala ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-istighfar para sa kanyang nanay na namatay sa shirk. Nanay niya. Isang beses may lumapit na lalaki sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ya Rasulullah, awalidi finnar, hal walidi finnar." Ya Rasulullah, yang kanak ama, yung tatay ko, siya ba ay impyerno? Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naam, waliduka finnar." Ang tatay mo impyerno. Tumalikod ang sahabi at umiyak. Pinabalik siya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istad'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna abi wa abaka finnar." Tunay na ang tatay ko at ang tatay mo ay impyerno. Umiyak silang dalawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nasa Sahih Muslim. Nangangahulugan. Yan ang pinakalinya sa pagitan natin at pagitan nila. Hindi pa pwede na sabihin natin, pwede lang madebay, bisag lukso lang ka lukso ko diri. Kanang tinikling lang tabaw, saay, kanang diri ka, share po ka. Hindi pwede. Hindi pwede sa atin yun. Abadan. Hindi pa pwede. Never na maaari na maghalo ang shirk at ang tawhid. Nasabihin mo, magkapatid tayo, igsuon gyapon ta mo mga Kristiyano. Hindi. Sa ibadat mo, kapag yan na kondisyon, sabi ko kanina, yung unang kondisyon, tauhid, yan ang maintikad, yan ang mawalang saysay, kahit pagano ka ikhlas, kahit nakasunod pa sa pattern ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ang ibada mo, mawawalang saysay lahat. Bakit? Dahil na walang bisa ang tauhid, ang iman mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil, anong makasira ng iman? Ang shirk at ang kufur. Kung hindi mo itatakfir ang tinakfir ni Allah sa Quran at sa hadith, hindi mo deklarang kafir, delikado ka. Sabihin mo nga, bisan og Muslim ko, mga kahigalaan, ang ako ang kasing-kasing, Kristiyano lang gihapon, patay. Kaya para butuhan sa mo itong iyang insulti. Bakit yun ang ihanapin mo? Ang rida ng tao. Sinabi na ni Allah yan, "Walan tarda ankal yahudu, walan nasara, hatta tattabi'a millatahum." Hindi matutuwa ang mga Kristiyano at Hudyo sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggat hindi ka sumunod sa agama nila. Ngano man jud ka nga Muslim, muingin ka, please, listen to me. Dili hindi mo kailangan gawin yan. Kung tatanggapin nila ang Islam, tanggapin nila. Kung maintindihan nila ang Islam, nasa kanila kung tanggapin nila ang Islam, ganito na. Hindi mo kailangan water down sa kanila para ma-please sila. Allah na ang nagsabi sa Quran, hindi sila matutuwa sa inyo hanggat hindi kayo sumunod sa kanila. Kaya dapat ang gawin natin ang rida ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, i-close ko itong aking lecture na ito sa sinabi ni Imam Ahmad ibn Harb rahimahullah ta'ala. Si Imam Ahmad ibn Harb, isa sa mga tabi'in. At sinamba niya si Allah, sabi niya, "Abadtullah 50 sana." Sinamba ko si Allah sa loob ng 50 years. "Fama wajadtu halawatal ibadah
illa wa taraktu thalathata asya. Hindi ko nahanap ang tamis ng pagsamba kay Allah, liban na lamang na iniwan ko ang tatlong bagay na ito. Makinig kayong mabuti nang sa gayon, hingin natin sa gabi na ito na Laylatul Qadr, na nawa ay igawad ni Allah sa atin, na maramdaman malasap dati ng tamis ng ibadah bago man lang tayo mamatay. Allahumma amin. Panigugi mayo ng madyaw. Sabi ni Ahmad ibn Harb, sabi niya, taraktu ridhal khalq o taraktu ridhal nas faqadirtu an atakallama bil haqq. Una na ginawa ko, iniwan ko, ibiyaan ko lang yang kasuwat ng mga tao. Yung kagustuhan ng mga tao na sabihin na, madyaw na ustad, madyaw na kuwan. Yung bang gagawa ka ng kuwan, basig malain sila ani, musulti kong tinuod karon, basig malain, ayaw na lang. Ustad, yaning kuwan, yaning pagduwa sa birthday, uno yan anniversary kuwan, ukibon. Sabi ni Ahmad ibn Harb, hanggat hindi mo yan iwanan, sabi niya, hanggat nung iniwanan ko yan, faqadirtu an atakallama bil haqq, nakayanan ko, sabi niya, magsalita ng katotohanan. Na hindi ko na iniisip, gusto ba kung sabihin ko itong dalil na ito, hindi kaya manganib ang buhay ko? Manganib talaga ang buhay mo kasi katotohanan yan. Kasi ang tao ngayon, ayaw nila ng totoo. Sabi pa nga ng kanta ni Billy Joel, honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Hindi ba? Yan ang gusto ng tao. Paganda-gandahin yung istorya, yan niya doon, yung agama Islam, magunawa ng saging, magunawa ng bayabas. Away problema saan madyaw yan ni speaker, madyaw na ustad. Pero pag sinabi mo ng totoo, nagsabi ka na ng kufur, nagsabi ka na ng takot, nagsabi ka na ng tawhid, nawakidul Islam, grabe ka stricto na utaw yan. Bid'ah, grabe ka stricto. Ahmad ibn Harb, taraktu ridan nas, faqadirtu an atakallama bil haqq. Iniwan ko ang kalugdan ng mga tao na kayanan kong magsalita ng katotohanan. Bakit yan ang habulin mo ang gusto ng tao? Sa araw ng paghukom, hindi yan makabigay ng reward sa'yo, hindi yan makaparaiso sa'yo. Sasabihin pa ng tao, wala akong pakialam sa'yo, Brad. Yan si Shaitan mismo. Mathalul insan, mathalul Shaitan. Sa araw ng paghukom, sabi ni Allah, idha qala lil insani ukfur, idha qala lil insani kfur, fakafara. Ang kahalintulad ni Shaitan, gaya ng kaibigan na magsabi sa tao, magkufur ka. Pag nagkufur na siya, pag nagkufur na ang tao, sasabihin ni Shaitan, inni bari'un mink. Malaya ako sa iyo. Inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Takot din ako kay Allah. Ganyan ang tao. Sa tingin mo, yung nagsabi sa iyo na, aabogado din yan sa iyo? Hindi. Yung mayafirul mar'u min akhihi. Yung tao na siya ay tatakas palayo sa kanyang nanay, sa kanyang kapatid. Lahat. Ayaw niya sa kaso ng kanyang kapatid. Kaya bakit yan ang gagawin mo, yung gusto palakpak ng tao? Hindi yan ang kailangan. Hak, ang katotohanan, nandun ka. Dahil saka mo makita ang tamis ng ibadah, kung kaya mo na magsalita ng katotohanan ayon sa Quran at sa Hadith. Na wala kang sinisino o tinitig ng tao, kung magalit man, magalit ang magalit, mabangga ang mabangga. Pangalawa, sabi niya, taraktu suhbat al-fasidin, fawajadtu suhbat as-salihin. Iniwan ko, sabi niya, ang mga barkada na mga darwaka, mga barkada, mga kaibigan na hindi makakaangat ng aking iman, mga siraang mga puso at gawain. Dito ay natagpuan ko, sabi niya, paano makisama sa mga salihin, sa mga tinatawag na matutuwid. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa riwaya ni Imam Ahmad sa kanyang musnad, sinabi niya, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ang tao ay nasa pag-agama, estilo ng pagrelihiyon ng kapwa niya tao, ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Kaya't piliin mo sino ang kinakapatid mo. Kung ang kinakapatid mo nagbibid'ah, madadala ka rin sa kanya.
Kung ang grupo na sinasamahan mo mga bakla, magiging bakla ka rin. Huwag mong sabihin na ikaw lang ang magiging matibay na ampalaya sa lahat ng mga rusas. Hindi. Masasama ka rin sa kanila. Sama ka rin sa kanila. Kung mga marites at tulits yung barkada mo, chismoso, masasama ka rin sa kanila. Kaya piliin mo ang makakasama mo. At napakahirap maghanap ngayon ng mga grupo ng mga salihing, rufkatun saliha. Mahirap. Kahit nakakumbong pa lahat, nakahijab pa, nakanikab pa sila lahat. Pero mamaya pagkatapos, kahit nakanikab, nakahijab, maglilibakan sila. Uy, ito si utang. Hindi salihin. Fasidin. Kaya si Hudzaifah ibn al-Yaman, nung nagtanong siya sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag grumabi na ang fitna, saan ako sasama ya Rasulullah? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilzam imam al-muslimin wa jama'atahum. Ikaw ay manatili, hanapin mo ang imam, ang amir ng mga muslimin at ang jama'a ng mga ahlus sunnah. Sabi ni Hudzaifah ibn al-Yaman, fa in lam ajidu dhalik, falam ajid dhalik. Ya Rasulullah, kung hindi ako makahanap ng ganitong grupo, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil hadhihi al-firqa kullaha walau an ta'udda la asli shajaratin wa tamut wa anta ala dhalik. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwanan mo lahat ng mga grupo na yan, lahat ng mga organization na yan, iwanan mo sila lahat. At ang manatili ka sa hak, na kahit gumunguya ka na lang, ang inunguya, kinakain mo na lang, ay tinatawag na ugat ng kahoy. Basta't mamatay ka na nandyan ka sa katotohanan, gawin mo. Pangatlo, taraktu halawat ad-dunya fawajadtu halawat al-akhirah. Iniwan ko ika, sabi ni Imam Ahmad ibn Harb, sa pag-iibada ko, sa pagsamba ko kay Allah, iniwan ko ika ang tamis ng mundong ito at natagpuan ko ang tamis ng kabilang buhay. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa qawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidhaba. Subhanallah. Sabi ni Allah ta'ala, sa mga tunay na mananampalataya, mayroong nakahanda na mga gantimpala ng tagumpay sa kanila. At mayroong mga ubas doon sa paraiso. May mga tanim doon sa paraiso. Na kailanman ay hindi na masisira, mabubulok sa paraiso na yun na hinanda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Kung ang tao nasa kanya ang tunay na huda ni Allah subhanahu wa ta'ala at magiging tunay siya na kakampi ni Allah, ang sabi ni Allah ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Tunay na ang mga kakampi ni Allah ta'ala, wala nang anumang kabalisahan, problema, wala nang takot o pangamba na darating sa kanila. Bakit sila mangangamba? Bakit sila matatakot? Kung sila ay mabubuhayin sila ni Allah. Kung sila ay mamamatay, si Allah din ang magdudulot ng kamatayan sa kanila. Yan ang sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nung panahong grabe ang pag-uusig sa kanya dahil sa kanyang paghawak sa hak. Sinabi niya, ma yasna'u bi a'da'i. Ano ang magagawa ng mga kaaway ko sa akin? Anong magagawa ng mga kaaway ko sa akin? Sabi ni Imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Sabi niya, inhabasuni, kung ako ika ay ikukulong nila, fahuwa khalwatun ma'a rabbi. Yun ay panahon na magiging mapag-isa ako kasama ko ang aking Panginoon. Wa in taraduni, fahuwa hijratun li. Kung ako naman ay palalayasin nila sa lugar ko, yun ay panahon na maghijra ako. Wa in kataluni, kung ako naman ay papatayin nila, fasamutu syahidan biidnillah. Mamamatay ako na syahid, martir sa landas ni Allah. So ano ang magagawa ng kalaban ko sa akin? Ano ang magagawa ng mga kalaban ng katotohanan kung ikaw ay maninindigan dito? Nawa mga kapatid sa Islam,
nakuha natin ang kabuuan ng ibadah at yung mga syurut nito at ang tamis nito ay makuha natin bago man lang tayo mamatay, sapagkat ang pinakamainam na kamatayan na ikaw ay nasa ta'a sa pagsunod kay Allah Ta'ala. Maging ito man ay sa gira, maging ito man ay sa pagsujud, maging ito man ay sa pag-ibada, lahat ng iyon ay sa pag-ibada kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillah.